Oh, mahirap ba i-cambio? Mahirap ba neutral? Primera, neutral. Segunda, neutral. 'Di ba? Easy. Konting-konting galaw lang, umaabante na oh. Oh. Ano? Pag ganyan, ayan, mahirap talaga i-neutral yan. Part 2 na tayo guys dito sa clutch adjustment natin, dito sa Winner X natin. Kasi maraming umalma. Masisira daw ang clutch, mahirap daw i-neutral, goodbye clutch daw, mga ganyan. Mauupod daw kagad ang clutch. Totoo ba yan? Sagutin natin yan mamaya. Pero doon sa nakapanood na ng part 1, di ko na-explain ulit bakit natin ina-adjust ng medyo nandito sa dulo. Mas kontrolado din natin yung motor kapag nandito lang sa bandang dulo. Pero hindi naman nangangahulugan na konting-konting abante mo lang, dapat umandar na yung motor. Hindi yun ang tamang setting, guys, ha. Ina-emphasize ko rin yan dun sa video natin nung nakaraan, pero hindi ko lang alam kasi baka malamang hindi nila napanood yung buong video, napa-comment na agad sila. Kasi sa unang part, sinabi ko dun, ayan, konting galaw, makabante na. Hindi yun ang tama. Na-adjust din natin yan ng maayos doon sa medyo gitnang part ng video natin. Pero tingnan muna natin kung yung setting natin, hirap ba in-neutral? Is daw ba makaupod ng clutch? Testingin natin ngayon yung setting pa rin natin. Tingnan nyo, ha, oh. Dito, ayan. Dito lang ang setting natin. May clearance pa rin tayo dito. May tamang clearance pa rin tayo dito bago umabante yung motor. Tingnan nyo, ha. Guys, ha, testingin natin. Yung setting natin kasi, sabi ko sa inyo, 1.5 inch bago umabante yung motor. Yun yung tamang setting. Ngayon, pagka ang setting ng clutch mo naandito sa bandang dulo lang, tas konting-konting angat lang, umaandar na kagad. Mali yun. Papaliwanag ko sa inyo mamaya, ha. Eto na. Harap ko pala dito para kita nyo din ako. Ayan. Ito yung setting natin, di ba? Ayan yan. Mamaya, papakita ko lang sa inyo. Clutch. Cambio. Tingnan nyo kung naabante agad. Di ba? Hindi pa. O, close up natin. 1 inch mahigit. 1.5 inch bago siya umabante. Tingnan nyo, ha. Pag naka 0.5, medyo may daya na yung camera. Pero ayan, kita nyo naman yung clearance, di ba? Mula dyan, 1 inch, 1.5 inch. Yan, medyo naabante na. And then, umaabante na. Di ba? Yan yung tamang setting natin, guys. Di ba piniliwanag ko sa inyo yan dun sa past video natin tungkol dito sa clutch setting natin. Cambio. And then, release. Tingnan nyo mabuti, ha. Sample lang para makita nyo. Kaya ganitong pagpisa ang ginagawa ko para makita nyo kung umaabante. Ayan, 1 inch, mga 1.5 inch. 1.5 inch, medyo umaabante na siya. Pag nilarga ko pa ng konti, yan, umaandar na siya, di ba? Oh, umaandar na. Yan yung saktong setting lang. Ganon din yan, guys, kapag nakaset yan ng nakasagad dito sa dulo, ganon din, mas malaki lang ang galaw na ito. Malayo na yung bitaw na ito, hindi pa umaabante, katulad ng in-explain ko dun sa una. Ito yung tamang setting lang, guys, na ginagawa natin. Ito lang yung tamang setting. Ngayon, marami agad maraming komosyon agad. Sabi, mauubos ang clutch mo. Goodbye clutch, mga ganyan. Mabilis makaupod yan ang clutch. Totoo ba yon kapag nakatamang setting ka ng clutch? Hindi. Pag sobrang baba ng setting mo, yung tipong mga 1/4 inch pa lang, umaabante na kaagad. Maling setting yon, guys. Yun yung sinasabi ko na maling setting ng clutch. Kasi kapag ganon, mabilis ka talaga makakaupod ng clutch. Kasi ang nangyayari, partially, naka-engage pa rin yung clutch mo. Ang gap between clutch lining and clutch plate natin ay sobrang liit lang. As in, millimeter lang. Hindi yan naghihiwalay ng ganitong kahiwalay. Hindi yan naghihiwalay ng mga nasa siguro 1 cm. Hindi siya naghihiwalay. Millimeter lang ang galaw niyan. Ang pagitan ng sa isa't isa ay napakaliit lang. So once na ma-release mo fully yung clutch mo and kung nakasetup ng tama, dalawa lang yan. Either mataas masyado yung clutch mo or nasa tamang setting, magfu-fully release pa rin yan. Full release pa rin ang mangyayari dyan. Another maling setting din ng clutch natin is kapag naka-fully bitaw na yung clutch natin, hindi pa totally umaandar yung motor. Maling setting din yon. Pero ito muna pag-usapan natin kasi ito ang major concern talaga natin dito. Kaupod daw at saka mahirap daw siyang in-neutral. Yung setting natin kanina, mas madali daw in-neutral ang mas mataas na clutch. Well, totoo yun kasi fully naka-disengage yung clutch mo. Ganon din naman. Fully naka-disengage din yan kung masaset mo ng tama yung tamang clearance. Katulad nga ng ginawa ko kanina, 1.5 inch na, hindi pa umaabante yung motor. Tamang clearance lang yun. Saktong clearance lang yun. Ang mali is mga 1/4 inch pa lang, umaabante na kagad yung motor mo. Mali yun. Yun talaga makaka-damage ng clutch. And by the way, again, nabi ko na rin yan doon sa past video natin na dapat tamang setting lang. Maling setting yung konting galaw lang, umaabante na agad. Mali yun. Tingnan muna natin kung madaling in-neutral yung setting na.
Ito yung clutch ha. O, ayan. O. Ito yung setting natin. O. Patunay uli, patunay. Baka sabihin nyo, hindi ito yung setting natin. O, ayan. O, 1/2 inch. Umaalis na. Wala siya sa dulong-dulo, guys ha. Wala sa dulong-dulo yung setting ko. Wala siya dito. Ayan, o, kita nyo, may play yan. May play yan. Yung stock natin na lumalabas sa kasa, halos wala ng play yan. Ganun na lang yung play niya. Mararamdaman mo na kagad yung clutch. Pero dito, malaki ang play niyan. Pero hindi sobrang laki. Again, tamang setting lang ha. O, tinan nyo kung mahirap ikambyo. O. Ito ha, o. Pisa. Cambio. Primera yan ha. Neutral natin. Kita nyo naman yung paa, di ba? O. O. Neutral. Anong mahirap doon? Second gear. Malambot pa rin ikambyo. Ayan o. Neutral. Second gear. Neutral. First gear. Neutral. Second gear. Neutral. O. Mahirap ba ikambyo? Mahirap ba neutral? Primera. Neutral. Segunda, neutral. 'Di ba? Easy. Guys, mahihirapan kayong kumambyo kung mali ang setting nyo. Sinabi ko na yan dun sa first video natin na wag yung konting galaw lang ng clutch umaabante na kagad. Mali yun. Simply because partially naka-engage pa yung clutch mo. Hindi tamang setting yon. Pag ganun setting ang ginawa mo sa clutch mo, hindi fully naka-disengage ang clutch mo. Pisa ka na ng clutch pero nagkikiskisan pa rin yung lining at saka plate mo. Nagkikiskisan yan. Magkukos yan ng mga premature damage, especially kapag gantong bagong-bago pa yung motor mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, iset nyo lang ng tama. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng example na ito yung maling setting na sinasabi ko. At ito rin yung concern ng iba na hindi naman pinanood yung video nag-comment agad na masusunog daw agad ang clutch natin kasi maling setting daw yung ginawa natin. Ewan ko guys, yung first video na mag-explain nun. Buti na lang may kasamang tools. Mali ako na nadala. 1214 nga pala to. Tools yan ang winner? Oo. Diba? May tools yan dyan guys, yung Winner X natin. Ito ko sa inyo ha. Ito naman guys, yung sinasabi ko sa inyo na maling setting. Alam nyo na agad yan sa sarili nyo kasi common sense naman. Pag inapaka mo tapos umabante agad, malamang sa malamang, sala yung clutch nun. So example, ito. Ito nyo ha. Apakan ko. Ayun o, ramdam nyo, parang medyo umaabante yung motor ng konti. Ayan o, tapos ito, tinan mo, lapit mo dito Ito yung sinasabi kong maling setting. Konti pa lang, talagang umaabante na o. Half inch, umaabante na siya. O, half inch, umaabante na siya. O, ayan o. Diba? Pag ganyan, ayan, mahirap talaga yung neutral yan. Tinan mo, dito. POV lang, POV. Mahirap talaga yung neutral yan. Matigas. Pero pag na-timingan mo naman sa apak-apak, makukuha mo din. Kaso nga lang, mahirap siya i-neutral. Ayan, hirap niyang i-neutral. Diba? Kailangan pang bombahin. Diba? Bago mo may neutral. Medyo mahirap. Yan yung sinasabi kong salang setting ng clutch. Kasi, ayan o, tanong mo ha. Tanong mo naman ang clearance. Napakalaki. Masyado nang malalim yung clutch mo niyan. Sobra yan kapag ganyan. Hapakan natin. Konting-konting galaw lang. Umaabante na Ano? Halos hindi pa gumalaw yung kamay ko dito. Halos hindi pa umangat ng konti. Siguro mga half inch. Siguro mga 1/4 inch pa lang ang umaangat sa kamay ko. Ayan, umaabante na siya. Diba? Mali yan. Kasi, ayan, hirap i-neutral, di ba? Ayan. Mali yung setting na ganun. Kasi ang ginagawa mo sa clutch, hindi siya fully naka-disengage kapag pinipisa mo yung clutch. So, ang mangyayari, yung clutch plate mo at saka clutch lining, magkikiskisan yon. Partially lang naman, pero kung araw-araw mo gagamitin, kada cambio mo ginagamit, kada arangkada mo, primera, segunda, o pag ginawa mong habit yan, o naging lifestyle mo na sa paggamit mo ng motor, mauupudan ka talaga o masusunugan ka talaga ng clutch lining. Especially kapag bago, dapat ingatan natin yan. Kasi kailangan properly ma-break in din yung mga clutch system natin. Siyempre, kumbaga parang mura pa. Kaya rin makikiskis yun. Mauubusan ka ng clutch lining ngayon. Yun yung sinasabi ko na maling setting. Halata naman yan pag mali. Pag apak mo, umaabante na. Ang tamang setting guys, dapat may clearance pa rin na at least 1.5 inch bago umabante yung motor. 1.5 inch bago umabante yung motor. Yun ang pinakatamang setting kasi once na konting-konti lang, mga 1/4 inch gumagalaw. Well, magagamit mo pa rin yan ng maayos. May dadrive mo pa rin ng maayos. Mas may control ka kasi konting galaw lang umaabante na. Mararamdaman mo na parang mas may control ka sa motor. Pero syempre, kailangan muna nating itama yan. 1.5 inch lang, okay na yun. Katulad ng ginawa natin sa unang video. In-upload ko lang dito para mas magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip na there's nothing wrong sa pagsiset natin ng ganito na hindi nandito sa dulo. Kasi ang problema lang kapag masyado nandito sa dulo,
medyo nawawalan na tayo ng control minsan. Kahit medyo sanay ka na, mararamdaman mo rin yan. Pag-release mo ng primera, minsan nagugulat ka. Ganyan talaga guys. May magsasabi na, sanay lang yan. Bakit naman ako ganyan, ganito? Case-to-case basis yan guys. Pero much more may control ka kung nandito lang ang clutch mo. Sa saktong setting lang. Ulitin ko ha, saktong setting lang. Hindi sobrang baba. Dalawa kasi yan, sobrang baba, masyadong mataas, at saktong setting lang. Dito lang tayo sa gitna, sa tamang setting lang. Mga points kasi na gustong maging technical ng mga viewers natin, especially yung mga nagko-comment, gusto nilang maging technical. Ngayon, bakit ko ba ginagawa yung mga ganitong videos? Syempre, para mas maintindihan ng lahat. Okay, sa ngayon, maliwanag na. Hindi na kayo malilito kasi may mga nagko-comment, masusunog daw ang clutch, ganyan, ganito. Alam niyo yun, hindi natin kailangan maging komplikado dito. Kailangan naiintindihan lang ng lahat. Kung gusto niyo maging technical, so ito, in-explain ko na sa inyo. Medyo technical to, so medyo mahaba. Mahabang video, explain na lahat. Sana naiintindihan niyo na lahat na ang tamang setting ay nandito lang sa gitna. Hindi sa sobrang taas, hindi rin sa sobrang baba. Ngayon, ito naman, purpose kung bakit kadalasan ng mga bagong labas sa kasa ay matataas ang clutch. Simple lang. Mas magkakaroon ng lubrication yung pagitan ng clutch lining at clutch plate ng mga bago nating motor. Ngayon, syempre, iniiwasan din naman ng mga kasa natin na magkaroon ng premature damage yung mga motor natin. Kasi syempre, lalabas lang ng kasa. Tapos, ang mangyayari, masusunugan agad ng clutch. Kanino ang balik, diba, sa mga kasa? Iniiwasan nila yan, which is tama naman, wala namang mali. Sabi ko nga sa inyo dun sa video din natin nung una. Wala namang mali sa mataas na setting ng clutch at depende rin sa inyo kung sanay na kayong gumamit ng mataas na clutch. Kung sanay na kayong gumamit ng mataas na clutch, walang problema. Yung iba, 2 daliri lang pumisa, parang pang off-road yung ginagawa nila. Okay lang, walang problema. Gamitin nyo sa highway kung saan kayo komportable, 4 na daliri. Or, anong tawag dito, 2 daliri, walang problema. Nasa riding habit nyo na yan. Style na ng pagmotor nyo yan. Ginagawa lang din yan para magkaroon ng maiwasan natin yung premature damage ng clutch system natin. May comment na naman, bakit yun sa'yo? In-adjust mo yung clutch. Tamang adjustment lang. Yung saktong adjustment ang gawin mo. Wag to the point na uubusin mo yung clutch o maling setting yung ginawa mo. Kasi common sense na lang yan guys na mali nga yung ginawa mo Tapos sasabihin mo, sabi kasi ni Kapwa, ganito gawin. Hindi ganun yun, guys. Kailangan tamang setting lang. At least 1.5 inch bago umabante yung motor, okay na yun. Kasi ibig sabihin, fully naka-disengage pa rin yung clutch natin. Ngayon, syempre, mas fully naka-disengage yung nandito sa taas yung clutch. Yung mataas ng setting na clutch. Mas fully naka-disengage yun. Tanong, kailangan mo ba nun lagi? Hindi mo siya kailangan lagi yung sobrang naka-release. Actually, kapag cruising na tayo sa highway, malamang ginagamit na rin ng iba dyan yung clutchless shifting. Hindi na sila gumagamit ng clutch. Or partial shifting. Yung kalahating pisa lang, tapos kumakambyo. Maraming gumagawa nun guys. Maraming pamamaraan at maraming technique ang pagmumotor. Pero isa na rin basic yan, yung tinuro ko sa inyo. Kailangan tamang setting lang. Huwag nyo sosobrahan. Ibig sa inyo, at least 1.5 inch bago umabante yung motor. Mali yung 1/4 inch pa lang o kaya 1/2 inch pa lang. Umabante na yung motor. Mali yun. Mararamdaman nyo rin yan. Medyo mahirap ding ikambyo at medyo mahirap ding ilagay sa neutral yung motor nyo. Comment down kung ano pa yung mga gusto nyong gagawin nating videos tungkol sa Winner XO kahit anumang motor dyan. Comment down na miss kong mag-upload ng mahabang videos dito sa YouTube. Shout out sa jersey natin, white version nga pala to. Medyo inabot na kami ng dilim dito guys. Pero at least, di ba, na-explain natin ng maayos. Available to sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop yata. Meron na, ewan ko na lang guys. Pero marami pa tayong gagawin mga videos katulad nito. Comment down. Subscribe to my YouTube channel guys. Pwede nyo rin akong i-follow sa Facebook page ko. Nandun tayo sa TikTok. Meron din tayo. Kaya kita-kits tayo sa mata. Marami pa tayong gagawin eventually. Isa pa lang yan sa mga basic. O kaya yung next nating i-adjust dito. Parang nakikinikinita ko, ibaba ko ng konti itong shock sa unahan para mas bumaba. Kasi kulang tayo sa height Kaya comment down guys. Maraming salamat. Solid support. Mga solid kapwa. Hanggang sa muli.